I guess updated ka sa mga financial report ng negosyo natin. Yes, Mama. Natatanggap ko yung mga email. Hindi ka ba naaalarma na malaki ang binagsak ng negosyo natin? Mama, di ba gano'n naman talaga sa business? Minsan mahina, pero in the long run magiging okay din. Yeah, pero 1 taon na tayong wala sa Pilipinas. Kalahati ang ibinagsak ng net profit. Iba talaga yung ikaw yung nandoon at ikaw ang nakatutok sa ating projects, sa ating operation. Paano kayo? Sino kasama niyo kapag nagpa-check up? No, it's okay. Kaya ko magpagamot mag-isa. At ako na ang bahala kay Catherine. O sige, si Jonas na lang. What? Aasahan mo talaga si Jonas? Mama, alam mo ba na simula nang dumating tayo dito sa Amerika, wala na sa focus si Jonas sa trabaho. Naiwan niya ata kay Empake yung gana niya sa trabaho eh. Naiwan niya sa Pilipinas. O sige, ako na lang. Kaya ko naman yun. Awa. Ano sabi mo, Scarlett? Narinig kita. Buti nga ako narinig niyo eh. Kasi totoo naman, di ba? Lagi niyo na lang ako ini-stress tungkol sa business natin. Ayaw niyo ako tigilan eh. Scarlett! Oh, ayan. Tuwing nagdadahilan ako, inaatake ka kung yari ng sakit mo. Ano pa, Mama? Tigilan mo na yung kakaisip mo ng business. Kahit nandito tayo tatakbo yung business natin, matakot na lang kayo pag nalugi na. Lola, ano pong nararamdaman niyo? Hindi, wala. Okay lang ako. Sigurado po ba kayo? Gusto niyo po ba ng tubig? Hindi. Yakapin mo na lang ako. Based on your medical laboratories, you cannot be a candidate for a heart transplant. But we do have preventive treatment here. So, my advice to you is that you do not go back to the Philippines, because the treatment is only available here in the States. Okay, Doc. It's all noted. Thank you. You're welcome. I'll see you soon. I'll see you soon. Thank you. Take care, bye. Lola, ano po sabi ng doktor? Dito daw ako sa Amerika magpagamot. Mami po kasi. Dapat hindi niyo na po kinagalit si Lola. Catherine, shut up. Wala kang karapatan na turuan ako kung anong dapat kong gawin. Simula ngayon, hindi ako makikinig sa opinion mo. Manahimik ka. Scarlett, di ka dapat ganyan magsalita sa bata. Mama, magtatalo na naman pa tayo? Anak ko si Catherine at alam ko kung paano ko siya didisiplinahin. Ayoko matulad na lang siya sa mga bata dito na sumasagot sa magulang. Ay, naku. Siya na nga kayo maglola. Ayoko magpagamot dito sa Amerika. Masyadong magastos. Sa halip na gastusin ko ang pera sa pagpapagamot, edi ipunin na lang natin yung pera para sa future ni Catherine. Mama, kung yan po yung gusto nyo, hindi po ako hahadlang. Ayoko na magkasagutan tayo ulit. Tita, marami ko kayong property sa Pilipinas na pwede nating i-dispose para naman mapagpatuloy niyo yung pagpapagamot niyo dito. No, Jonas. Final ang decision ko. No. Tita, baka pwede naman ako yung pakinggan niyo ngayon.
You've worked so hard para palaguin yung negosyo nyo. Oo nga po, nakaipon kayo. Pero this time, sana kayo naman yung makinabang sa naipundar nyo. Kung iniisip nyo po si Catherine, akong bahala para suportahan siya. Jonas, huwag ka nang makialam. Mas kilala ni Mama yung katawan niya. And besides, maganda naman yung plano niya sa apo niya. Hindi, Scarlett. Tita, hindi ako papayag na pabayaan ka. Naging nanay ko na kayo. Gagawin ho natin ang lahat para maging maayos ang health condition mo. Tita, hindi kita papabayaan.